So shout out kay Joel Baguio at saka kay Jed Aranda Fajardo. Kumpare ko 'yan. O ayan na, kumpletong-kumpleto yung pangalan mo, 'di ba? Binuo ko talaga. So si Jed pala ay isang DDS, o 'di ba? Yes, meron akong mga kaibigan na DDS pero disente sila, hindi sila yung mga common na makinarya at mga trolls na DDS na bastos, 'no? So, meron tayong mga kaibigan na mga DDS pero we respect each other's color when it comes to politics at saka yung mga point of view namin. So, hindi naapektuhan ang aming mga pagkakaibigan. So, we've been friends for a very, very long time now at siyempre alam na alam namin kung sino yung sinusuportahan ng bawat isa pero hindi naaapektuhan yun kasi ang mga makikitid ang utak lang naman yung mga ano, eh, namemersonal, 'di ba? Yung mga pati yung relasyon mo sa kanila maaapektuhan just because hindi mo gusto yung pinaniniwalaan nila o hindi nila gusto yung pinaniniwalaan mo. O nagkalat na naman yung mga bobo tanga sa comment section. No, yung mga taga-Batikos at taga-Tuligsa ng kasalukuyang baha sa Pilipinas, isinisisi na naman sa administrasyon. Paano naman yung mga nakaraang administrasyon? Eh, nagbabaha din nung mga yun, mas matitindi pa nga. Pero ngayon, todo sisi kayo kay PBBM. 'Di ba? Mag-isip-isip nga kayo, lahat ng sisi binibigay niyo sa kanya. Eh, paano nga yung mga nakaraan? 'Di ba sa Marikina nga ngayon na lesson yung baha kaya nga ang daming nagpapasalamat kay PBBM dahil nga ang kinuha doon sa dike, doon sa Marikina River ay ang, Japanese contractor pangmalakasan talaga, 'di ba? Kaya nga ang daming nagpapasalamat na Marikeno dahil kahit papaano nabawasan ang baha doon. It means to say may improvement, 'di ba? Pero kayo panay kayo sisi sa presidente na siya naman yung nag-ungkat talaga ng katiwalian sa flood control, 'di ba? Pero siya pa rin yung sinisisi niyo. Sino ba naman ang tanga na magbu-booking ng sarili niyang kasalanan? Hindi ko kayo ma-gets kung bakit siya lagi yung sinisisi niyo, siya palagi, "Buksan muna yung flood control investigation bago ang lahat ganito, ganyan-ganyan." Gago! Mag-fact check muna kayo, 'di ba? Bago niyo isisi lahat kay pangulo yung mga nakaraang baha, bakit hindi niyo usisain? Meron pa ngang isang beses, eh, 'di ba, yung bagyong Ulysses, natatandaan niyo ba yun? Nagtago ang magaling yung presidenteng mamamatay tao. 'Di ba, hindi matagpuan. Nagpa-press release pa na hindi naman daw siya umiiwas at nagtatago. Pero in reality, talagang missing in action yung presidente niyo nung time ng bagyong Ulysses. O, eh, buti nga si pangulo ngayon, eh, naglilibot-libot siya, 'di ba? Kung saan-saan siya nakakarating, chine-check niya lahat ng mga may problema sa flood control, 'di ba? 'Yan ang talagang dapat presidente dahil nagha-hands-on talaga siya sa mga nagiging problema dito sa Pilipinas. Pero ano, sige pa rin kayong batiko, sige pa rin kayong unappreciative. Kung ayaw niyo dito sa Pilipinas, ba't hindi kayo umalis? Lumayas kayo dito, hindi namin kayo kailangan, hindi rin kayo kawalan dito sa lipunan. At saka ang hirap sa inyong mga dipunggol kayo. Hindi lang naman dito sa Pilipinas nagkakaroon ng baha. Kahit sa Japan may baha. Okay? Hindi lang dito sa Pilipinas kasi nga malakas ang ulan. Malakas ang ulan, hindi talaga kinakaya ng mga roads minsan. Pero the thing is, nagkakabaha pero humuhupa din agad. 'Di ba? Sa karamihan ng mga mga lugar natin ngayon, humuhupa agad dahil nga unti-unti nang sinusolusyunan ang mga flood control issues. Palagi kayong nakikipagdebate, palagi kayong tumutulig sa gobyerno, pero hindi niyo na-appreciate yung ginagawa na improvement dito sa mga ginagawa niyang mga binabahang lugar dito sa Pilipinas, 'di ba? Kagaya na nga lang, most especially pinagmamalaki ko talaga 'tong Marikina kasi talagang nakita namin yung improvement having to live near the area, ha, kasi napakalapit lang namin sa Marikina, 'no. So, alam namin talaga pagka lumulubog sa baha ang Marikina, like the previous administration, 'no, diretsuhin na natin 'to, 'no. Pero however, nung nakaraang administrasyon hindi ako tumutulog sa kanila, 'no. Nirerespeto ko kung sino ang nakaupo kagaya nga ng sinasabi ko, rumespeto tayo kung sino ang namumuno, 'no. I'm not a loyalist of Marcos, but however, I am appreciative of what he is doing and I am a pro-government, pro-Filipino. So dapat respetuhin natin kung sino nakaupo, 'no. Huwag tayong magmamadali kung meron tayong pansarili nating interes, 'no. So
However, dapat kayo maging appreciative kayo 'no, mag-research kayo, kaya wala kayong asenso.